Hi, welcome po mga kakuya. Ako yung lingkod Jonathan TV Vlogs, no? So, may katanungan dito at talagang ating sagutin ngayon sa umagang ito, no? So, marami na naman ngayon ang mga batiko sa ating inang simbahan, lalo po sa turo ng ating inang simbahan po mga kakuya, na talagang ay malapit na ang parating na ang Halloween po mga kakuya. Ito yung tinatawag na All Saints Day and All Souls Day po mga kuya. So ang katanungan dito po mga kuya ating sagutin ngayon sa araw na ito, no? So mayroon bang may apostol ba na ipinanalangin ang patay na? So mga kuya, so mayroon po, no? So biblical po ito. Bababasa po natin yan po mga kuya. The Holy Bible, the 2 Timothy 1 verse 16 hanggang 18 po mga kakuya. Ito ang sabi ni San Pablo po mga kuya. Ito ay isang tagasunod ni San Pablo po mga kakuya. I pray that the Lord will be kind to the family of one Onesiphorus. He often stirred me up and wasn't ashamed of me when I was put in jail. Then after he arrived in the room, he searched everywhere until he found me. I pray that the Lord Jesus will ask God to show mercy to the Onesiphorus on the day of judgment. You know how much he helped me in Ephesus, no? So, therefore po mga kuya, ang baka sabihin nila po mga kuya, ay hindi pa naman patay dyan si Onesiphorus po mga kuya. Punta po tayo dito po mga kuya, babasahin natin sa commentary and the New Testament as the Old Testament po mga use of the Old Testament po mga kuya. Sa page 580, ito po ang ating mababasa. Onesiphorus is unknown. He must have been a member of the church at Ephesus, where his family still resided, an expression of sinful conveys and impression that this generous person was dead at the time he wrote. So therefore, no? So nung sinulat ito po mga komentary nito ay patay na pala si Onesiphorus po mga. So therefore, meron po tayo nababasa na biblical talaga na ipanalangin natin ang mga patay na lalo na po sa nasa purgatory po mga kakuya. So therefore na talagang ang mga doktrina ng inang simbahan, no, ay talagang biblical at ito ay naayon sa turo ng ating Panginoong Hesukristo. Tandaan po natin mga kuya, ayon sa Oseas 4 verse 6, my people are destroyed for lack of knowledge po mga. Kaya nga sa ating mga anti-Catholics na palaging bumabatikos po sa ating aral o doktrina po mga kuya na talagang dapat gumitna lang po sila sapagkat mayroon po silang pinapaboran ay hindi nila matatagpuan ang tunay na turo at tunay na turo ng ating Panginoong Hesukristo, lalo na po ang turo ng ating inang simbahan po mga kuya. Mag-aral at masaliksik po mga kuya para hindi po tayo madinggoy sa iba't ibang aral na tatag lamang ng isang tao. God bless at maraming salamat po sa inyo mga kakuya. Jesus Christ, the Son of God, was born for you and me. He came to bring the good news, from sin to set us free. The blind, the deaf, the lame, the poor, his power meant to see. He gave his life upon the cross, eternal life the key. He broke bread and shed wine before his agony. We share the body and the blood in his memory. To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord of eternity. I am Catholic, I am alive, I am the gospel, I am the light. I am Catholic, I am alive, I am the leaven, the salt and light. I am Catholic, I am alive. We carry Christ in our hearts, in what we do and say. We raise our voices, lift